report nyo sa Nation SONA. Ang report nyo sa SONA, may 5,500 flood control complete. Saan po ngayon ang flood control complete ng 5,500 worth of 500 million? May pakita ba kayo? May masabi ba kayo sa taong bayan? Tapos sabihin ninyo, ang mga Duterte po, ang mangnanakaw. Ang mga Duterte po, ang may confidential fund. May narinig pa kayo na nagpahaang Davao may namatay? Wala siguro. May narinig pa kayo sa panahon ng mga Duterte, daming nasalanta sa mga namatay sa sakit at iba pa. Mayroon, malinaw po ang kanyang plataforma, war on drugs. Doon po ang may patay. Saan ka makakita war na walang patay? Saan kayo makakita ng war na walang patay? Iba po, malinaw. Sa ngalan pa lang ng war, gera na po yan. Di po ba? Tulad din ngayon, ang pinag-emisyon ninyo sa ating Vice Presidente, confidential fund. Lahat ng gobyerno, lalo na ang ating mga sangay, no, na mga militante natin, may confidential fund po. Bakit isigilap lang ninyo ang Office of the Vice President? Isalay niyo na ang Presidente. Paghahanapin ang confidential fund ng Presidente. Kasi po, hindi po siya lang ang basic pumatayo sa bansa natin, pati din ang Presidente. Bakit sinisingil off ng gobyerno sa paghanap ng confidential fund? At hindi pa ba malinaw sa inyo ang ilabas ng tulong? Hindi pa ba malinaw sa mga taong bayan ang nilabas ng lupa? Bakit kayo naging tulong-tulungan? Ayaw ninyo magising sa katotohanan? Bakit kailan lang nakita natin ang Speaker of the House nakipag-meeting sa ating mga military, mga opisyal na mga general? Siya na ba ang ating Presidente? Akala ko ang Speaker of the House, yun na po ang bagong Presidente. Dahil pa may nais niyang marating. Yan po, malinaw po, ang lahat ng atake sa ating Vice Presidente ay taktika ng politika. Taktika ng politika. Bakit po masabi natin na taktika ng politika? Dahil ito lang ang pagkakataon na kanilang kailangan na mababawa ang Vice President dahil sa sunod na taon wala na silang mga oras. Kaya po ang sa sunod na mga ilang buwan lang, magpalit na tayo ng Kongreso at Senado. Paano nila maibaba ang ating Vice Presidente? Yun po ang tinatabunan nila dahil po umuuko ang suporta ng mamayang Pilipino sa ating Vice Presidente. Yan po ang katotohanan kung bakit gusto nilang sirain lahat na lang na nilagay nilang kasiraan sa ating Vice Presidente ay panatili lamang nila. Wala pong katotohanan. Hindi nila matanggap na ang Vice Presidency gumawa ng tama para sa atin, sa taong bayan. Hindi nila matanggap na manarating na Vice Presidente ang kasulungan sa bansa na upang mapaglingkuran ang taong bayan. Samantala, nakikita natin saan ba tayo makakita ng magbabatas? Saan ba tayo makakita ng magbabatas na parang korte?
gobyerno? Nakita niyo na ba ang Korte? May affidavit sa Corte. Pero ang mambabatas, pag hindi gusto ang iyong sagot, inside contempt. Tama po ba yan? Paano sila gagawa ng batas kung ganyan lang ang ilan ipapakita sa taong bayan? Sapagkat kung halahanin nila ang karamihan dyan sa congressman, hindi po umaabot ng 2% of the total vote. Yun po. Dahil po, nung campaign, may dala po akong senatorial, may dala po akong congress party list. Ang aming party list po, hindi po umabot ng 2% of the total vote. Kaya po, mahiya naman kayo na ginaganyan ninyo na wala nga kalahati sa boto ng Vice Presidente. Tapos ganyan ituturing o pinapahirapan ang inyong paghihigpit sa Vice Presidente. Hindi para sa kanya, kundi ang taong bayan. Taong bayan po ang ayaw ninyong pag-ikuran sa ating Presidente. Tulad na lang, yung hindi nyo magpasa sa budget ng OTV. Sino sanang makinabang, sino ang matulungan, kundi ang taong bayan. Ganun po sana ang ating gagawin. Sana tayo mga Pilipino magtulong-tulong, mag-isip sa katotohanan na sa darating na 2025, wala po sa mga basurang yan na magpumirma sa impeachment, sumuporta sa impeachment kay Inday Sara ang Lolosol. Magtulong-tulong po tayo. Dahil po, tulad ngayon sa ginawa nila, by number. No, political tactics eh. So, pero sa tingin natin hindi po makalusot ang kanilang impeachment. Dahil po sa kakulangan ng oras, dahil po ang ilang resyong ngayon hanggang 18 na lang po sila. At balik sa 7 ng January. So, pagbalik, campaign na. So, busy na ang aming mga congressman. So, wala nang panahon. At ngayon, kung manalo ang ating party list at senador, tayo na din magpakulong sa magnanakaw. Bayan ba kayo? Nakulong natin yung magnanakaw? Agree ba kayo sa plano natin sa mga taong bayan at tapay natin ang pera na pinag-invite nila sa ayuda na palit ang remote initiative? Yan po ang ating hanapin sa kanilang magnanakaw. Tayo naman ang buwelta. Dahil po ang Pilipinas, ang laki ng utang, wala naman tayong nakita sa kanilang usawa. Dapat po tayo matuto dahil hindi pa tayo, ang ating mga anak, hindi pa lang nag-asawa, may utang na ang kanilang. Isipin natin ang kinabukasan ng ating mga anak at apo, hindi ngayon, kundi ang kinabukasan sa inyong mga. Sana po magtulong-tulong tayo. So bukas mayroon po rally ang sa kabila ng administrasyon. Dito po sa Isla Sayay, sa ganap ng alas 7 ng umaga hanggang gabi. Sana nandito din tayo. Huwag tayong matakot. Harapin natin sila. May ipakita na tayo po ay tunay na nagmamahal para sa bayan. Natuklasan na doon sa World Bank noong binata pa si Marcos na sundalo panahon sa mga hapon kay Yamasita, may kasama siyang isa, dalawa sila na mga barita na mga kinto
balita ng mga ginto. At nakita ko, tama-tama pagbukas ko sa TV, sa YouTube, nakita ko talaga ang mga balitang ginto, napakarami. At 3 na ang bangko sa tatlong bangko sa bawat at 3 bangko sa mga bansa, dinala ni Marcos ang mga balitang ginto nito. Ngayon, doon sa World Bank ay nakita ko ng balita talaga. At ang sabi pa ng isa sa makinig pa na kayo dyan, kaya ninyo. Ang sabi pa sa isang empleyado ng World Bank na yun yung interest ng balitang mga ginto na idiniposito ni Marcos Sr. Ang interest lang ito. Ang buong bansa ng Pilipinas, bawat tao, katigya ng 1 milyon, hindi maubos ang interest. Interest lang yun. Kaya pala si BBM tinawag na mahalika. Dahil itong Pilipinas, dahil sa balitang mga ginto, ay napakayaman pa lang ating bansang Pilipinas. Kaso lang, hindi maaaring kuhanin kung hindi daw kay BBM. Nakalagay ang dokumento sa pangalan ni BBM na kapag ang kanyang anak maging presidente sa bansang Pilipinas. Dahil ito nakalana. Ang bilang ito sa World Bank ay ito'y nakalana para sa bansang Pilipinas para palarin. Kaya nagtayo pala si Marcos noon ng mga kompanya. Ngayon, ang sabi nga ulitin ko na ang interes ay hindi maubos, ipamimigay sa buong bansang Pilipinas sa 1 milyon, hindi maubos. Ngayon, yun ang isang bagay na ako ay bumuto sa kanya dahil kung tuwakot ako. Kaya ba na ang bansang Pilipinas, bakit yun na kami ng 1 milyon? Noong nalaman ko na pumunta si Bongbong sa bangko, nagpirma, ay walang malita kung ano nangyari. Bago mayroon pang ginawa ni Marcos, may nakatuklas ng Buda na gintong-ginto, puro ginto sa Baguio. Dinala sa Malacanang, tinatingnan, pinasuri kung ito ay tunay. Dapat tunayan natin tunay ang ginawa ni Presidente Marcos. Dinala sa ibang bansa, kanyang deposito yung bulang yun at pinapalitan ng pike. Ito naman nakatuklas, nakakuha, akala ganun pa rin yung pag-ursin, parang ursin lang tingnan na budol ang nakatuklas, nakakuha ng Buda ng ginto. Ngayon, masabi ko sa inyo na ang lahat ng mga presidente, kung nag-iisip pa sila kung mahal pa nila ang ating inang bayan, ang bansang Pilipinas, dapat kanilang pinaplano na magtayo ng mga lahat ng mga mapagkinabangan sa ating bansa, mga pangailangan natin, katulad ng mga alas ng mga lahat yan. Kaya ang dito nagdegosyo sa ating bansa at puro mga Chinese, puro mga ibang bansa. At itong si Buhayang Romualdez, kaya sinasabi ko Buhaya, dahil ito pala'y nabayaran. Meron isang company na itatayo doon sa Amerika. Bago lang nakatayo na doon sa Dunmar. Sino kayong
Vice President ng Inasasi Don Mar. Don Mar, sabihin mo nga yung doon sa ano, anong tawag doon ng kampanya na nandito sa Pilipinas? Na may 3 Pilipino na kasabwat ni Romualdez? Yung heavy luggage. Ha? Heavy luggage. Heavy luggage. Yung heavy luggage issue niya. Yung heavy luggage issue. Okada. O yan, Okada. Ang Okada, mayroong mga taga-Japan na 5 daw sila. At kinausap itong Romualdez. At ang lumapit naman kay Romualdez yung sino yung 3 Pilipino niya? Ano yun? Nakalimutan ko pangalan, tapos na 3 Pilipino. Hoy kayong mga 3 Pilipino na nakipag-compromise ng Okada. Sabihin ko sa inyo, para kay Trillanes na binibintang Spratly. Kaya mayroong mga Chinese na nagmamayari dahil pinagpili pala ng Pinoy at Trillanes yung Spratly. Ngayon, sabihin ko sa inyo na kayong nakipag-compromise sa mga illegal. Sa mga illegal, sabihin ko sa inyo, ang inyong mga kaluluwa, ipinagbili na ninyo kay Satanas, kay Antikristo, nilang lahat yung mga bagay ng mga sukap sa kayamanan, mga gustong yumaman, maging katulad ng magtinatawag namin na secret organization ni Satanas sa buong mundo. Kaya pala, kung gusto nilang maglagay ng presidente sa isang lugar, kaya pala nitong 10 ka mga taong ito na mga mayayaman sa buong mundo. Kaya itong tinatawag secret organization Illuminati. Uy, kayo na nandiyan sa malalayo, kakainin ninyo. Makinig kayo. Para kayo maintindihan. Makinig kayo. Ngayon, sabi ko sa inyo, lumakas na kilala si Trillanes dahil sa kanyang pag-angkas, pagkunita. Pero hindi niya ginamit ang kanyang katalinuhan, kunungan, kaalaman. Walang puso si Trillanes sa ating bansa. Walang pusong mahabag dawa sa mga pamamayang mga halos hindi na makain sa isang araw. Ngayon, Trillanes, sabihin ko sa iyo, kayong lahat diyan, kayong mga padua, ikaw Dilima, ikaw Hontiveros, lahat kayo mga congressman na nababayaran ni Buhayang Romualdez. Kaya kayo kumakampi kay Romualdez dahil nabayaran kayo. Paano ipinigita na ninyo ang ating bayan, ating bansa? Ipinigita na ninyo kay sukap kayo sa kayamanan. Gusto nyo kayo yumaman. Kaya makinig ka diyan, mga taga-malayo, para maintindihan ninyo. Kaya kayong lahat nandiyan ngayon, kay Bulapa, kay Garcia, kay Makampagal, kay sinusunod kay Makampagal, si Ramos. Si Ramos ba? Doon kay Makampagal, oo, sinusunod. Wala, si Marcos. Oh, yan, si Marcos, pagkatapos ni Makampagal, sa panahon ni Makampagal, hindi pa masyadong kurakot dahil makatao din si Makampagal. Pagdating ni President Marcos, si Marcos mawain. Ang gusto niya ang ating bansa ay umunlad. Kaso lang, nang nagtagal na,
nagkaroon ng martial law. Kaya pala nag-martial law si President Marcos dahil yung Commander Dante na tinatawag na New People's Army, NPA, ay yung Commander Dante pala ang pinuno, ang nag-organize. Pero pala nagtaka ang mga membro ng NPA dahil tuwing sila ay magtipon-tipon sila, nagtaka sila kung bakit iba't ibang boses ng Commander Dante. Hindi nila alam na ito palang Commander Dante ay 5 tao. Sila kalam ito. Ngayon, itong Commander Dante ay Yokno, Aquino, Natividad, Tolentino, Elizalde. Yung pala yung mga komunista yun. Ang gusto, kaya ayaw ni Marcos na maging presidente si Aquino dahil ito ay kalamay ng komunista. Nakipagsanghayon nito sa bansang China at Russia. Pero mayroong nagawang maganda si Marcos nung panahon yun. Kaya nung panahon ni Cory, lumaga si Cory nung panahon yun dahil pinagay na pinapatay naman ni Minda sa pamamagitan ni Galman si Aquino. Kaya nung tumakbo ng presidente si Aquino, ang nangyari, nagkaroon ng people's power. Kaya bumaba si Marcos dahil sinabi ng US, bumaba ka na lang. Dahil ayaw nilang magkagulo. Katulad ngayon, alam ko na mayroong mga armed forces, mga army at mga pulis. Hindi lahat ng pulis na nakay BBM. At hindi ko rin alam na sa mga army na mayroong kay BBM. Pero ang karamihan ng mga army kay Duterte. Okay, ngayon, akin ang sabi sa inyo na itong si Lima, ako'y nagtaka kung bakit pinalaya BBM na turi naman nagparatang sa kanya na siya ay nagprotekta sa mga droga sa buong bansa natin, Pilipinas. Kaya pala lumakas na hikayat ang mga opisyal ng PNP, mga pulis, mga negosyante, mga mayor. Sila ay naakay dahil maraming pira nga naman. Maraming pira. Kaya ang gusto ni BBM ibalik si Lima bilang Secretary of Justice sa Supreme Court para ang droga may balik. Ngayon, sabi ko sa inyo, dahil marami na akong naranasan, nalulong sa droga, nabalim, namatay, at wala nang hindi na maintindihan po sinasalita. Grabe. Kaya ngayon, sabihin ko sa Lima, huwag ka nang magtigas-tigasan dyan. Ikaw ang Tubilos, ikaw ang Trillanes, kayo Padua, o sino pa bang mga kayado dito dyan. Inyo lang pinagtulungan si Bibi Sara para mapapahiya sa mga tao, mabagsak niyo. Pero hindi ninyo kaya na pabagsakin si Inday Sara. Dahil si Inday Sara, mahal na mahal ng bansang Pilipinas, ang pamilyang Duterte.